Libo-libong sundalo at mga armas na pandigma mula sa Amerika at mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang dumating sa boundary ng Ukraine at Poland kamakalawa. Bagamat hindi miyembro ng NATO ang Ukraine, marami sa mga bansang katabi nito tulad ng Poland, Slovakia, Hungary at Romania ay pawang mga miyembro ng NATO bilang bahagi ng kasunduang pangsiguridad ng samahan, lalo na ang nakasaad sa Article 5 sa NATO na nagsasabi ang pag-atake sa isang miyembro ay tinuturing na pag-atake sa lahat. Ang kailangan nilang patatagin at protektahan ang mga hangganan ng mga NATO countries na malapit sa Ukraine. Ang pagpapadala ng mga sundalo ay isa ring hakbang upang ipakita sa mga posibleng mananakop na tulad ng Russia na handa ang NATO na tumugon kung lalawak pa ang digmaan kung sakaling may tangkang lusubin ang mga bansang kanilang kasapi. Ito ang tinatawag na deterrence by presence. Ang mismong presensya ng NATO forces ay nagsisilbing babala. Bagamat hindi miyembro ng NATO ang Ukraine, ay suportado nila ito hindi sa pakikipagdigma kundi sa military training, logistic support, weapons deliveries at humanitarian assistance. Ang pagkakaroon ng NATO troops sa hangganan ay tumutulong sa mabilis na koordinasyon ng tulong at intelligence support para sa Ukraine. Layunin din ng NATO na pagpapadala ng puwersa ay para mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa Eastern Europe. Ang pagkakaroon ng mga sundalo sa strategic areas ay tumutulong sa surveillance at monitoring ng mga militar sa rehiyon, pagresponde sa posibleng cyber attacks o hybrid warfare, pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang miyembro ng NATO sa harap ng mga banta. Nasa 32 kabuuhang mga bansa ang miyembro ng NATO. Kabilang sa mga ito ay ang United States, Canada, United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Denmark, Norway, Iceland, Turkey, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Croatia, Albania, Montenegro, North Macedonia, Finland at Sweden.